Muling nagbabalik ang Parenting 101, Kalma, Part 3. Sa video naman po na ito, ating tatalakayin kung ano ang kahalagahan ng maagap na interbasyon kung ito ay magagawa natin kaagad sa ating mga unang-una, mas maaagapan. Ma-address ka agad anong problema ng batang ito. Bakit siya nagkakaganito? Bakit siya umaasal ng ganito? Bakit siya gumagalaw ng ganito? Kasi Dok, minsan may mga parent po na parang, bakit kailangang intervention yung anak ko? Di ba parang yes, denial stage sila. Totoo yun. Kaya, importante, obserbahan ng bata. Ang kanya bang kinikilos ay patindi ng patindi? Patagal ba ng patagal? Kung sakaling nakitaan nyo ng hindi magandang pag-uugali ang bata, gumawa kaagad tayo ng hakbang. Maaaring kausapin natin, alamin ano bang problema, at sumangguni na kaagad tayo sa unang-una sa psychologist, o kaya naman, i-refer ang bata sa guidance counselor sa paaralan para sa ganon, makapagsagawa kaagad ng kinakailangang hakbang para hindi na lumala ang problema ng bata. Maraming salamat po sa lahat ng mga impormasyon. Panigurado po ay matututunan talaga ng ating mga magulang at talagang pwede po nilang i-adapt yung mga nasabi niyo po para mas mapabuti po yung kalagayan ng ating mga anak. Yes, ma'am. So, hindi lamang ito responsibilidad ng mga guro at ng guidance counselor. Kaya nga tayo ay nakikipag-ugnayan talaga sa mga magulang. Yes. Lalong-lalo na kung ang mga bata ay nakikita talaga natin ng mga ganitong problema sa pagkilos o yung tinatawag natin disruptive behavior. Yes. Kumbaga sanib puwersa po talaga ang kailangan. Yes. Tandaan, mga magulang at tagapag-alaga, ang disruptive behavior ay hindi nangangahulugang masama ang bata. Kadalasan, ito ay sigaw ng pagod, atensyon, o pangangailangan. Sa pangunawa, pasensya, at tamang gabay, mas matutulungan natin silang lumaki ng may disiplina at malasakit. Ayon nga sa teorya ng attachment ni John Bowlby, isang British psychologist, mahalaga ang matatag na ugnayan sa pagitan ng bata at magulang o tagapag-alaga para sa emosyonal na kalusugan, mabuting asal, kakayahang makapagrelasyon sa hinaharap, at kapag naibigay ito ng magulang o tagapag-alaga ang secure attachment na bubuo sa bata, ang mga katangiang tulad ng tiwala, emosyonal na katatagan, empatiya, at responsibilidad na siyang nagsisilbing proteksyon laban sa disruptive behavior. At yan po ang kabuuan ng ating usapan tungkol sa disruptive behavior. Tandaan mga magulang, hindi po kayo nag-iisa. Kung nakatulong po ang mga video na ito, ay huwag po nating kalimutang i-share sa ating mga kapwa magulang. Salamat po sa panonood. Muli ang inyong pong lingkod, Sheila May De Leona. At naway, sama-sama pa tayo sa susunod pang mga usapin tungkol sa pagpapalaki ng may puso.